Good morning everyone. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. Today is 26 December 2023. Dito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 33. Si Haring Manases ng Juda. Guys, anak siya ni Ezekias ni Haring Ezekias. Kasi diba sabi ko kahapon, anak siya ni Joseph. Is nandito nakalagay Haring kay Haring Ezekias pala siya. So pareho sila ng pangalan. Okay. Basa. Si Haring Manases ng Juda, Ikalawang Kronika chapter 33 verse 1. Si Manases ay 12 taon gulang nang maging hari ng Juda. 55 taon siyang naghari. Wow! Ang tagal. 55 years. Okay, ulitin ko lang. Akala ko si Haring Joas na yung pinakamatagal kasi yung 7 taon lang yung si Haring Joas eh. Pero ito si Manases ang pinakamatagal guys. Okay. Ikalawang Kronika chapter 33 verse 1. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Verse 2, hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh. Guys, 55 years yan naghari 55 taon. Tas ayaw pa rin ni Father God. Verse 2, hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon. Pasensya na kayo sa kasi ayaw kong umalis dito sa heater eh. Kaya nagbago tayo ng posisyon. Ang lamig kasi itinamad na ako pagkagising ko. Ganyan na lang. Okay, verse 2. Hindi kinalugdan niya. Sabayan niyo rin ako ng basa guys para maayos, pare-pareho tayo matuto. Verse 2, hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan. Tsaka marami tayong matutunang magandang halimbawa na dapat nating tularan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya tayo nagbabasa ng Bible para yung pananampalataya rin natin, gayahin din natin yung sa Israel. Okay, verse 2. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon nang sakupin iyon ng bayang Israel. Verse 3. Muli niyang itineyo ang mga sambahan ng mga paganon na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng mga imahe ng Diyosang si Asherah at sumamba sa mga bituin. Verse 4, nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo sa lugar na sinabi ni Yahweh kung saan siya sasambahin magpakailanman. Verse 5, pati ang dalawang bulwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Verse 6, ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng Ben Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Hala. Yung anak niyang mga lalaki guys, sinunog niya, hinantog niya. Naging mahilig siya sa mga panghuhula, pangkukulam at salamangka. Kaya wag na tayo magpapahula guys. Naging mahilig siya sa mga panghuhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu ng namatay na at sa mga manghuhula. Dahil sa mga kasamaang ito, nagalit sa kanya si Yahweh. O yung mga tuwing November 1, November 2, diba maraming nakikipag-usap sa espiritu ng namatay. Bawal yan guys. Ngayong nabasa na natin huwag na natin gawin. Okay, verse 7, pati noong una hindi mo alam, syempre okay lang. Pero ngayong alam mo na, huwag mo nang gawin. Okay. Alam mo nang bawal, huwag mo nang gawin.
Verse 7, pati ang inukit niyang larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinala niya sa templo. Tungkol sa templong iyon ay sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon, ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa mga lipi ng Israel upang dito ako sambahin magpakailanman. Verse 8, kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Verse 9, ngunit iniligaw ni Manases ang mga taga-Juda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa mga kasamaang masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang sakupin iyon ng bayang Israel. Ang pagsisisi ni Manases. Verse 10, binigyan babala ni Yahweh si Manases at ang buong bayan, ngunit ayaw niyang makinig. Verse 11, kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Ayun. Kaya sabi ko, ang tabang ng Assyria iutos din pala ni Father God. Nahuli nila si Manases, ikinadina at dinalang bihag sa Babylonia. Verse 12, sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Verse 13, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Verse 14, pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa mga may pader na lungsod ng Juda. Verse 15, inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang imahe ni Asherah. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Verse 16, ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkain, butel at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 17, nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dambana sa brol, ngunit ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. Ang buod ni Manases. Inaano ko guys yung batag nito. Sinisipon na yata ako sa lamig. Okay, ang buod ng kasaysayan ni Manases. Verse 18, ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propetang nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 19, ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito gayon din. Verse 19, ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito, gayon din ang mga kasalanang ginawa niya ay nakasulat naman sa kasaysayan ng mga propeta. So, dalawa. Naroon din ang tungkol sa mga ipinatayo niyang mga sambahan ng mga pagano, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asherah at ang mga ginawa niyang Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Verse 20, namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Sa palasyo lang siya nilibing? Hindi daw sa libingan ng mga ni David. Okay. Verse 20 guys. Namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. Si Haring Amon ng Juda. Verse 20, ikalawang Kronika chapter 33 verse 21, si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Verse 22, tulad ng kanyang amang si Manases,
Guys, isang chapter lang mababasa natin. Ang bagal ko magbasa today. Pasensya na. Wala aywan ko pa, tamad akong bumangon dito sa ano. Okay, si Amon ay 20, verse 21 muna tayo. Verse 21, si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Alam niyo guys, hanggat hindi mamatay yung hari nila, hindi sila papalitan. Tapos ang ipinapalit yung mga anak din nila. So, hindi napuputol yung angkan ni David. Kumbaga sa angkan pa to ni David talaga. Okay, verse 21, si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Verse 22, tulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanyang ama. Verse 23, ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh, mas malaki ang kanyang naging kasalanan kaysa sa kanyang ama. Verse 24, nagsabuatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito at sa loob ng palasyo. Kaya 2 taon lang siyang naghari, guys. Yung kanyang ama 55 years siya, 2 taon lang. Okay, ulitin ko. Verse 24, nagsabuatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo. Verse 25, si Amon ha. Verse 25, nagalit naman ang mga taong bayan at ang mga tauhang iyo'y pinatay din nila. Pagkatapos ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Bukas na itong si Haring Josias ng Judah. Tingnan mo, mas bata o 8 taong gulang lang. Yung chapter 34, guys. So, yun. Hanggang dito na lang. Bukas na ito. Mabagal ako ngayon magbasa. Nabasa pa yung damit ko. Okay. 4/27 December 2023. Bye everyone. God bless.